buhay pa sana siya kung ginawa nila ito kay Jovit Baldivino. Basta Jovit Baldivino, no? Kilalang kilala na yan sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, pati na sa ibang lugar kasi sikat na yung mga kanta niya eh. Yung Carry, Too Much Love Will Kill You, at iba pang kanta dyan na grabe, sobrang ganda ng boses ng batang ito. Nakapapanghinayang. So yung edad niya dito ay, nung namatay siya ay 32. So ano lang siya ng isang taon sa akin. Agwat lang siya ng isang taon sa akin kasi ako 31 pa ako eh. Okay, mula kay Pinoy Mystery Channel mga kapatid. Kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong mga klaseng video niya, ay mag-subscribe ka na at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang notify sa mga bagong video niya, at wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang notify at updated sa mga bagong reaction video ko. Kung gusto niyo pakibisita na lang ang channel ni PMC o Pinoy Mystery Channel. So ilalagay ko dito ang link video dito sa ibaba ng aking description box. Okay, wag na nating hintayin to mga kapatid kasi wala na naman tayong hinihintay. Simulan na natin. Jovit Baldivino, isa sa pinakainaabang manganganta sa bansa mula nang ito naging kampiyon sa Pilipinas Got Talent. Matapos dalhin sa ospital, galing sa isang salo-salo, pumanaw ang lalaki noong Huwebes sa Batangas at ang dahilan ay pagputok ng ugat sa utak. Ikinagulat ng buong bansa ang hindi inaasahang pagpanaw ng singer. Subalit manginginig pati ang iyong kalamnan sa malalaman mo na base sa mga eksperto, madali lamang gamutin at bigyang lunas ang sakit ni Jovit, at kung nagapon ay hindi na sana nahantong sa mapait na karanasan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mukhang mapait ang Pasko para sa pamilya ni Jovit. Masakit sa loob ng kanyang mga fans ang dinaras ng idolo. Pero hindi na sana naging malungkot ang katapusan ng taon kung ang sakit ng singer ay naagapan. Maraming pinasayang magaling na manganganta mula sa Luzon, Kabisayan at sa Mindanao. Naging popular ang ginuntuang boses na unang ikinamangha ng mga judges sa contest noong taong 2010. Dating nagtitinda lamang ng siomay sa Batangas habang nasa high school, ngunit ang kapalaran ay sadyang maganda. Nagwagi ng halagang 2 milyon ang talento ni Jovit at bumihag sa puso ng maraming Pilipino. Malapit ang pamilya ni... So hindi naman to naging kawawa ang mga anak dito ni Jovit at kanyang asawa, may trabaho naman. So itong si Jovit Baldivino ay marami naman tong naipundar na pera sa mga kita niya sa kanyang mga albums, sa mga concert niya. So hindi at marami at meron din siyang mga mga ari-arian at mga kotse na naiwan. Kaya hindi naman talaga maghihirap ang kanyang mga anak at kung wala siya. Sana kung palaguin pa ito ng kanyang mga anak at magninegosyo sila tong naiwan na pera na Jovit Baldivino para mas lumago pa, para hindi sila malugi. So idolo ko rin ito si Sir Jovit Hilario Cristepa kasama ang asawang si Camille Ann. Dati na itong nakararamdam ng sakit pero hindi gaano kalala.
Sa katunayan, sinabi na bago matapos ang buwan ng Nobyembre, nakaranas ito ng isang mild stroke. 5 araw siya na-confined bago nakarecover sa bahay. Ayon sa ospital, mayroon daw itong enlarged heart at namanas. Patunay na ang sakit ay meron ng mga maagang senyales. Simptomas na mas maigi kung inagapan, ngunit malala kung ipagwalang bahala. Pinagsabihin na ito ng doktor na mag-ingat at binigyan ng gamot para sa high blood. Subalit hindi nito matiis ang imbita sa kanya mula sa mga kaibigan. Sa gabi ng Christmas party, 3 ng Disyembre, binigyan ni Jovit na isa pang kahanga-hangang performance ang mga naghihintay sa Batangas. 3 numero ang binanatan ni Bundoy. Una ang kantang Faithfully na sigurado ay kinatuwa ng mga nakikinig, habang ang mga fans ay kinikilig. Pagdating sa 2 kanta, mapapansin sa mga poise na tila nahihirapang huminga ang lalaki. Mga 1 oras matapos ang 3 kanta, tahimik na nakaupo si Jovit at walang imik. Tinanong ito ng mga nakapansin kung okay lang siya. Nauuta ng sagot, medyo naglalaway at nakanili ang bibig. Senyales na mayroong nararanasan ng singer na hindi maganda, at alam ng iba na kagagaling lang nito mula sa ospital. Mga 10:00 siguro nang sinugod ito. Nagsasalita pa naman ayon sa mga saksi. Hindi nila alam na yun na ang kahuli-huli ang pagkakataon ng mga kanta ay magbubukas ng bibig. Matapos itong gamutin, dinala sa ICU ng Jesus of Nazareth Hospital ng Batangas upang maobserbahan. Sa una, hindi lang maganda ang tingin ng pamilya ni Jovit, pero walang duda, nakabado ang lahat. Ganun pa man, ang dalangin ay makarecover sana sa pagka-comatose at malunasan ng sakit. Maraming naghihintay na ito ay kumantang muli. Ilang araw na walang tulog si Camilan, kasama ang nag-aalala si nanay at si tatay at ibang kapamilya. Maraming gumagaling kahit na comatose ang isang pasyente. Pero ayon sa CT scan, nagkaroon si Jovit ng isang blood clot sa utak o pamumuo ng dugo. Isang nakagigimba na senyales na pumutok ang ugat nito sa ulo. Paano malililasan ang aneurysm? Madaling araw, mga 4:00 ng 9 ng Disyembre, pumanaw si Jovit. Kaganapang hindi maisip kung bakit. Mabigat sa dibdib, sobrang sakit. Walang naikukumpara sa nararanasan ng mga magulang sa pagpanaw ng minamahal na anak. Kalungkutan na hindi kailanman mapupukaw sa pagpanaw ng isang asawa. Ang taus-pusong mensahe ng milyong-milyong mga fans ay condolence. Ang sakit na aneurysm o paglubo sa isang bahagi ng ugat sa utak ay madaling malunasan. Ngunit kapag pumutok, makalalabas ang dugo at matutuyo sa utak, ito ay nakamamatay. Ang pahayag ng stroke.com, isang sangay ng American Stroke Association, na kapag pumutok ang ugat sa utak, 40% ang posibilidad na ikamamatay ito. At mga 60% ang posibilidad na magkaroon ng brain damage ang isa. Sa madaling sabi, ayon sa mga eksperto ng American Stroke Association, 50-50 ang lagay mo kung puputok ang ugat sa ulo. Ito ang tinatawag nilang subarachnoid hemorrhage. Ganun din naman ang sabi ng mga dalubhasa sa Universidad ng South Australia na kung puputok ang ugat sa utak, 50-50 nga ang lagay. Sinabi din sa pahayag na kalahating milyong katao bawat taon ang namamatay dahil sa pagputok ng ugat. Kung matatandaan, ito din ay kinamatay ng aktres na si Isabel Granada noong taong 2017. At ang ina ni Bruno Mars ay namatay din dahil sa aneurysm. Sa Pilipinas, ang sabi ng PhilippineNews.com, kadalasan ng mga kaso ng aneurysm ay hindi na i-report. Nalalaman na lang kapag isinugod sa ospital ang pasyente, kaso huli na ang lahat. Katulad ng nangyari kay Jovit Valdivino, nakita sa kanyang CT scan ang namuong dugo sa kanyang utak dahil sa may pumutok na ugat. Paano ba malalaman kung ang isa ay mayroong aneurysm?
Makikita ang paglobo sa ugat ng utak sa CT scan o MRI. Siyempre, hindi naman lahat ay kailangan magpa-scan kung wala namang simptomas. Ang sabi ng European Stroke Association na pwedeng mamana sa pamilyang mayroong mga aneurysm ang karamdaman. Ibig sabihin, kung isa sa pamilya ay may aneurysm, mas maigi kung magpapasuri ang mga kaanak. Sinabi ng Department of Health sa Pilipinas na mabuting magmatsyag kung mayroong high blood ang isa, kung palagi na lang sumasakit ang ulo at madalas nahihilo ng ilang oras, minsan ay ilang araw. Kaya ang payo ng Very Well Health ay una, quit smoking. Huwag tumigil sa paninigarilyo. Masama din kung ang isa ay nakakasinghot ng usok sa ibang naninigarilyo. Ang tinatawag nilang second hands. Yun yung mga mahilig sa paninigarilyo so quit smoking talaga. Yung mahilig din sa mga mamantikaing pagkain at mga alak. Kung hindi kayo tigil dyan, mahilig din kayo sa mga karne, kung hindi kayo titigil sa ganyang bisyo nyo, madadali talaga ang buhay nyo. So actually sa buong Pilipinas maraming taong lumalaban dito sa sa stroke pero ang iba hindi nila nilalabanan, lalo na yung mga mahina yung fighting spirits. So yung nanay ko nga namatay yun dahil sa stroke din. Kasi mahina ang fighting spirits niya So hihilutin siya wala Hindi siya papayag na hihilutin siya araw-araw kasi masakit daw. So ganyan talaga pag na-stroke ka talaga, kasi ang ugat mo hindi yan na naging matuwid at parang mayroong mga para importante talaga sa ma-stroke sa katawan. Kasi dito yung iba ma-stroke dito buhay dito sa dito sa kabilang patay itong brain natin dito kaya dito lang yung iba dito na lang naka half ang kanilang naigagalaw kasi yung ang half brain nila patay na yon. Pero malulunasan yan kung depende sa diyan kung mayaman kayo o mahirap. Kung mayaman ka, kung marami kang pera, kung lalo na kung malakas yung fighting spirits mo as gusto mo talagang gumaling, gagaling ka. Pero kung mahirap ka na at gusto mo nang mawala, kung pa talaga, ayaw mo na talaga, ayaw mo na talaga. Ikaw lang, actually, itong stroke, talaga ito, malulunasan to kung gusto mo talagang gumaling. Pero itong kay Jubit Baldivino, pagkakaalam ko, mahilig din to sa sa paninigarilyo at mamantikang pagkain, mga alak, mga kahit pang di ko alam kung nag-ehersisyo ba to o hindi. Parang hindi yata nag-ehersisyo ito araw-araw kasi ang hilig nito, ang ehersisyo siguro niya ito pagkanta, kasi hilig niya talaga itong kumanta. Yun, ayun na kayo na sana itong video content nito ni Pinoy Mystery Channel ay magsilbing sa inyo, aral sa inyo na tumitigil na kayo sa paninigarilyo, kain ng mamantikang pagkain at mga karne, at rest talaga ang importante. So pahinga, hindi ka masyadong magpaka-stress talaga sa sa trabaho. So ako mga kapatid, simula ng bata pa ako hanggang ngayon, hindi talaga ako naninigarilyo uminom lang ko ng konti, medyo na nakaranas din ako ng paglalasing, pero nung una pa yun. Ngayon wala na akong bisyo ngayon. Ang bisyo ko na ngayon ay pagkain, pag inom ng mga buko juice, mga gulay, ehersisyo. Yan lang po. Working. Kailangan din ng healthy diet o kumain ng masustansyang pagkain. Iwasan daw ang mamantikang prito, lalo na mga deep fried na mabibili sa mga street foods. Sa madaling sabi, kapag puro mantika, ikaw ay bubulagta. Hindi ka ba nagtataka na nangunguna ang Japan, Hong Kong, Singapore at Switzerland sa mga may mamamayan na nabubuhay na matagal? Pero ayon sa Worldometers, ang Pilipinas ay pang-100. At ang average daw na tagal ng buhay sa bansa ay 71 years old lamang. Totoo na may umaabot ng 80, minsan ay 90 anyos. Pero ang karamihan ay mas mababa. Kung
hindi ka naniniwala, pagmasdan mo ang street food sa Japan at sa Hong Kong. Tignan mo ang pagkakaiba ng kanilang pagkain sa street food ng Pilipinas. Ito ang sabi ng Medical News Today na may ugnayang pritong pagkain sa karamdamang cardiovascular. Ito rin ang sabi ng Everyday Health upang makaiwas sa posibilidad ng aneurysm. Kumain ng maayos, tumigil sa paninigarilyo, palaging mag-exercise at huwag ma-stress. Batay sa pagsusuri, ilang milyong katawang mayroong lobo sa ugat ng utak. Ngunit dahil sa kanilang healthy lifestyle, hindi pumuputok ang ugat. Kaya kung sa simula ay naagapan agad ang karamdaman ni Jovit, nakapag-CT scan o MRI, naagapan sana ito at nalunasan ang sakit. Kung ito ay nagawa, marahil hanggang ngayon ay kapiling pa rin ang lalaki ng kanyang pamilya. Ganun pa man, ang mensahe sa lahat ay huwag magpawalang bahala kung ang isa ay may masamang nararamdaman. Anong aral ang mapupulot dito? Batay sa mga eksperto, ang sakit na aneurysm ay naiiwasan kung babaguhin ng isa ang kanyang pamumuhay, katulad ng pagtigil sa mga bisyo at pagkain ng maayos. Ilang milyong mga Pilipino katulad ni Jovit ang mayroong aneurysm na kung hahayaan ay magiging masaklap ang mararanasan, pero kung agapan, maaaring mas tumagal pa ang buhay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Okay nagsilbi ng aral ito sa inyo So kung sinunod lang ni Jovit Baldivino ang healthy lifestyle, ng mag-ehersisyo araw-araw, kumain ng mga masustansyang pagkain, mga gulay, hindi masyadong huwag maninigarilyo, lalo na yung alak, lalo na yung mga mamantikang pagkain. Sabi nga ni PMC, madadali ang buhay mo niyan. Okay, na sana napanood nito mga kapatid at sana nag-enjoy kayo sa panonood, sa bibigay ng reaction video ko ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi at pagpalain kayo ng may kapal. And ako po si Dexter, peace out. Huwag kalimutan mag-subscribe